Kalingat, paparating na sila! Kumakain na kayo rito at magtago. Ngunit paano ka? Ako na ang bahala sa aking sarili, senyor. Ang importante ay ang kaligtasan ninyo. ¡Alto, señores! ¡Fuego! Umaga ng Disyembre na maglayag ang Vapor Tabo sa kaya napakaraming pasahero patungong Laguna. Nahahati ang sakay nito sa dalawa, mga Inchik at Indio sa ibaba, habang ang mga empleyado ng pamahalaan, praile at mahalagang tao sa kubyerta. Diyos mío! Kailan ba tayo makakarating sa San Diego? Mga Indio nga naman! Kung sa tagbang ang kukukat rin! Hindi ako makapaniwalang wala pang nakakaisip sa inyo. Dapat lamang mag-ukay ng tuwid na daan mula pagpasok at paglabas ng ilog. Patrabawin sa mga bilanggo, patulungin yung mga mayayaman. Sa gayon, hindi tayo nagkakaroon ng ganyang problema at hindi gumastos ang malaki. Tatawa ka. Porque para sa isang himagsikan, nahihibang ka na ba, senyor? Isang himagsikan, mga senyor, walang balehibong tumaas. Hindi nila kayang labanan ng unang Espanyol. Tignan nyo na lamang ang unang beses na naghimagsikan sila. Ano nangyari? Nabigo ang mga Indio. Kapag alagain na lang natin ang itik, ang mga naninirahan malapit sa ilog, sa gayon, para bumaba ang lupa sa pagkain ng suso. Madre mia! Dadami na naman balot sa bayang ito. Nakakadiri kayo, leche! Oh, Isagani, Basilio, Kapitan. Dito din pala kayo. Nabalita ko na may binubuo kayong akademya para sa wilang Espanyol. Ang mga praile, tutur ba dito? Sa katunayan, Kapitan, may nakalatag na. Mga guro at paaralan na. Binigyan na din namin ng praile ng 2 kabayo. At nagtitiyak niyang susuportahan niya kami sa mga layunin namin. Kaya ang pondo, may paggawa na ba kayo? May magaganap kami pag-aambaga sa naisupat niyo. Kung sa gayon, makakasa kayo sa akin pala namin. Angad ko ang ikakatatagumpay ng akademya nito. O siya pa paano? Mauna muna ako sa inyo. Salamat, Kapitan. Mukhang maganda ang balak niya. Cerveza, senyores. Gracias, Senyor Simon. Ngunit hindi po kami umiinom. Hindi kayo umiinom? Mas mainam pa minsan ay uminom. Tulad ng sabi ni Padre Gamora, ang mga Pilipino ay natatamad-tamad dahil puro tubig ang laman. Kaya mainam, may nasa at tamis. Hindi ba't mga Pilipino ang tubig at mga Espanyol ay apoy? Paano matutupad ang batas ng kalikasan kung puro serbesa lamang sa inyo sumunod? Bueno, sige, maiwan ko na kayo. Tila iba kumusta na ang tugo mo sa kaibigan at kuya ni Sigani. Parang sa isang banda, kikilala ko siya. Tila'y nakasama ko na noon. Buenos dias, Telesforo. Buenos dias din sa inyo. Padre, bakit po may kasama kayong gwardya? May nagawa ba ako? Nandito kami para singilin ka sa buwis ng iyong lupain. 13 taon ka na nagkukulang sa iyong buwis at kailangan mo rin magbayad ng 200 piso sa korporasyon. Dati-rati tila isang lupa na parang walang pakinabang at walang halaga. Ngayon nagkahalaga ng 200 piso. Hindi ako papayag! Akin ang lupang to! Aba, kala mo kung sino ka? Huliin yung hayop na yan! Di tayo rin nangyayari dito! Huliin na din yung anak na lalaki na yan! Gawing kawal! Ho? Bakit ho? Ingatan mo yung sarili, Hulip! Magpunta ka sa ama! Di tayo po! 500 piso ang kinakailangan ng iyong ama't kapatid upang hindi mabilanggo.
Kailangan niyo ho ba ng to? Hindi ako nagkakamali. Kayo at si Senyor Simon ay iisa. Ginoong ano? Sa tingin mo, sino ako? Isang dakilang Ginoo na aking pinangulilaan nung nalaman kong pumanaw na. Pero narito ngayon, sa harapan ko, humihinga. Pero Ginoo, tatanong ko, bakit parang tila'y iba na kayo ng dati? Isang peligrosong katotohanan ng iyong nalaman. Hindi mo ba valid ang kapaamang paparating dahil diyan? Maaari kang masawi sa mga kamay ko. Ginagawa ko ito dahil sa isa kong kaibigan na nilaan ang buhay para sa akin. Ginagawa ko ito para sa bayan ito. At para sa mga batang sunod na lamang ng sunod sa mga nag-aalipin sa atin. Ngunit Ginoo, kung makapag-aral lamang ang mga kabataan ng wikang Espanyol, tsak ako makapagbuklod sa atin sa mga banyaga. Inyo pong kaming tulungan para ipagsabi kay Kapitan General na pagbigay ang aming mga layunin. At ano, patuloy natin kakalimutin ang sariling wika. Gusto na ang mga banyagang pananaw at paniniwala, hindi batayan ng pag-unlad ng Hispanismo. Ngayon, Basilio, nasa kamay mo ang aking pagkakalanlan at kapakanan. Umanib ka sa akin at sabay natin pabagsakin ang mapanipos ng sistema. No? Kung maaari, pwede ko bang pag-isipan muna ito? Kasi hindi po siya may agad-agarang na desisyon. Pasensya ka, Senyor. Hindi maaari. Kapitan General, sa grabing wika ang Espanyol. Tanging Espanyol lang ang makakagamit nito. Ano naisip mo, Senyor? May tuturing ni isang kapangyarihan ng hindi kakapagpapagal. Batid ko na nasa iyo ang mabuting pagpapasya. Wow, mga bata. Ngunit sayang lamang ang oras natin sa pagpunta dito. Quiroga, Senyor, kamusta ang negosyo natin? senyor, alam mo, ang hirap ng ating negosyo. Mahirap? Baka nalilimutan mo ako nagpapautang sa mga nag-aabala sa'yo. Siya, basta, itago mo ang mga baril na papadala ko sa'yo sa mga susunod na araw. O siya. Basta senyor, hindi tayo mahuli. Tunay nang walang modo ang mga kabataan ngayon. Walang Ginoo, talagang masasabi pa po ba? Hindi ba kaya ang dahil ng pag-inom ng aming akademya? Ako nga, at dapat kayo magpasalamat. Bakit? Balak nyo bang dagdagan ng 40 wika ng Pilipinas? Balak ba ninyong patayin ang inyong mga katauhan? Ipaubaya ang mga pag-iisip nyo sa mga banyaga? Ano ang itinutukoy niyo, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa natin. Oras na alisin. Tayo hindi na dapat tawaging mga Pilipino. Mamamatay ang bansa. Kung yan ang iyong pananaw, hindi po namin kayo pipigilan. Ngunit para hadlangan kami, labas na po kayo doon. Nasa panig namin ang batas. At itutuloy namin ang paninindigan namin. O Senyor, ano na parito ho kayo? Basilio, kamusta si Kapitan Tiago? Mahina ng mahina. Mawawala na rin ng lakas at wala nang kumain. Anong pakay niyo, Senyor? Pagpiliin kita, Basilio, sa panig ng nangaapi o sa panig ng nagpapaapi. Sa walang katiyakang bayan na ito, Senyor. Sa totoo lang, hindi ko alam kung alin ang alin. Pwes, piliin mo ang iyong bayan. Sa loob lamang ng isang oras, ay magsisimula na ang himagsikan. Ngunit pagpapatiwakalian, Senyor, Alang-alang na lamang kay Elias. Pamunuan mo ang paglusob sa Santa Clara at iligtas mo ang aking nobya. ngunit Senyor, huli na po kayo. Si Maria Clara Indonesia na. Saan siya nagtungo? Aking pupuntahan. May nalalaman ka ba, Basilio? Senyor, nagpangamatay na ho si Maria Clara. Ito po ang nakasal sa dinar ni Padre Salvi para kay Captain Tiago. Hindi ito maaari. Namatay siya nang hindi man lang naabutan ng aking pagbalik. Wala na ho tayo magagawa, Senyor. Kundi tanggapin ang lahat.
Kaya tagal kong hinintay ang pagkakataon nito. Umasa akong mababalik ako sa mga lupa. Pinilit pakasal sa mga dalawan. Eh, wala na siya. Oo man yung kapitan, ngunit hindi mo siya anak. Anak siya ni Padre Damaso, ang kanyang ninyo. Paano mo nagawa sa akin ito, Paulita? Hindi ba tayo magkasinta? Wala kami sa akin. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Hindi ko ako maaari. Ano ka mo? Hindi magtatagal? Papayagin ba kita makalis ka agad? Dala pa niya ang mga regalo. Oh, dala na. Halika na, puganta na tayo. Ilapin yung tulang sa ngayon. Mga ganap ng dawat ng ganap. Sagani! Saan ka paruloon? Pupunta ko sa Paulita, ala nang mabisak. Sandali lamang kaibigan. May nakaplantang bomba sa kaganapan doon at anumang oras ngayon, pwede itong sumabog. Bomba? O, di ba? Napakadalo na lang parang ito. Ay! Namatay ang Cindy! Teka, ano ito? Pakihawak muna nito. Tingnan. Di maaari! Manet Tesel Pares! Juan Crisostomo Ibarra? Paano na ako ng isang taong patay na? Iyak, isang masamang biro lang. Padre, pakitaas na natin sa mga masaya. Sagani? Sandali. Bakit nananaw? Takpin siya! Ano nangyayari? Iyon ay isang bomba! Ngunit paano na ipagbigay ni Ibarra yung kay Simon? Magkakampi ba sila? Si Simon at si Ibarra ay iisa! Traitor! Pinaikot ang aking ulo! Ulihin niya si Simon! Senyor! Hindi sumabog ang bomba! Ha? Umalya? Hindi, senyor! Tinakot niya sa gali sa ilog! Di bale! Walang atras! Lulayahin magsigan! Narinig niyo! Para sa bayan! Para sa bayan! Para sa bayan! Para sa bayan! Ay sila! Patayin niyo mga hydram! Di kayo mananalo ng laban sa amin! Viva España! Para sa bayan! Hindi ako makapaniwalang nabigo ako. Sa ikalawang pagkakataon, bakit hindi man lang umayon sa pabor ng liwanag ang tadhana? Tila ang bayan ang yumayakap sa tadhanang hanggang dito na lang ang lahat. Senyor Simon! Sandali tatawag ako ng doktor. Magkabala, Padre. Naghanap ng mga dapat maganap. Gumagabi na at nais ko ipagpaalam sa inyo ang aking lihim. Oo, senyor. May hinig ako. Ito, ano man po ang Diyos? Walang duda, senyor. Siya ang natatakbuhan kapag tayo'y nawawala. Siya ang liwanag kapag tayo'y nabubula. At siya ang boses kapag tayo'y napipili. Tulungan niyo ako, Padre. Ayoko lumisan ng mundong may kasalanan. Nais ko sanang makumisan.
Malupit ang kasaysayan, ngunit mas malupit ang paglimot. Ang mga pangarap ng nakaraan ay mananatiling sigaw sa kasulukuyan. Ngunit hanggang kailan tayo mananatiling biktima ng sariling takot? Si Simon ay naglaho, ngunit ang kanyang adhikain ay buhay pa rin sa bawat pusong naghahangad ng pagbabago. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan, magpapadala ba tayo sa dilim o pipiliing maging ilaw ng pag-asa?